deliver sa inyo. Ito ang tapatan ng Falcons and Fnatic Orek. Alam mo, excited ako dito. No? Kanina pa natin sinasabi yung Claude ni Kelra na mailalabas niya ngayon. Parang bibihira na nga lang yung gumagamit ng Claude dito sa M-Series dahil nga naman sa pag-angat ng, dahil sa Malefic Gun, sa pag-angat ng mga heroes like Bruno and Beatrix. Pero sabi ni Kelra, sige, kahit ano namang hero, kaya kong gamitin eh. Oo, tsaka parang binigyan daw siya ng misyon ng Moonton. Oy, Kedra, ikaw daw ang pinakamainit na gold laner ngayon. Gamitin mo yung bagong skin ni Claude na M6 Claude. Pero mamaya makikita natin kung yun nga ba ang kanyang ginamit. Once again, this is game number 2 of this best of 5 series. 3 panalo ang kailangan ng Pilipinas para mag-advance sa upper bracket. Makakabawi nga ba ang Myanmar dito? Makakabawi nga ba ang Falcon Esports para dalin tayo ng 1-1? Isang adjustment na gusto kong nangyari dito, Burrito, would be the Edith in the XP lane. Lugi kasi yung Trojan sa Phobius, men eh. Oo nga, pag match up no, sa laning. And yeah, tama ka dun sa sinabi mo dahil nga ang lakas mangharas ng isang Phobius. And yung edit naman kasi kapag nakaka-receive na yung damage, mas okay sa kanya eh, no? Oo, tsaka bukod pa dyan ay siguro levels 1 and level 2 ay hindi mo kailangan masyadong mailang sa isang Phobius kasi kaya mo siyang sabayan. And tandaan natin, no, nung time na sobrang daming mga edit users, isa si Kirk sa mga tumatak talaga na alam natin kayang bumuhat gamit yung edit na to. Yun nga, no? At saka parang siguro naisip ko rin lang dito para sa Falcon Esports, no? Anong reason bakit kumuha sila dito ng isang Aramis? Pero ito yung Flicker and Earthshotter. Buhay pa rin naman dito si King of First Blood. Nakuha na kagad ni Super Friends. Andito pa si Bruscott ng gugulo. Tingnan mo na ako gaano kailap. Iniwasan yung stun mula kay Kid X. Oo, hindi lang yun. Mukhang makakasulit pa ng sapak dito kay PX7. Yung Paramis hindi na makakamulto. That's gonna be the first blood going to the hands of Fnatic Orek Philippines. Actually, pangalawang kill na pala ang nakuha nila doon. Unsokit naman nun. And ito yung maganda eh, di ba? Yung passive kasi ng isang Cho, sabihin natin na kapag naglalakad siya, yung only pass na passive, masakit yun eh. Parang may multiplier sa normal hit yun. Tapos may slow pa. At hindi lang multiplier, men. May additional armor penetration kang nakukuha mula sa passive hits na yun. At dito na lang po tayo makakakita ng Claude na lamang sa Bruno. Diba? Ladies and gentlemen, pinapamalas na naman ng gold standard na lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang gamitin. Pero nakuha na rin ito si Kirk. Mula doon sa skirmish sa may turtle. Pero ang magiging trade ata dito ng Fnatic Onyx PH ay kunin na yung mga platings dun sa may top. At sa tingin ko, masulit yan, no? The first turtle is good. Siyempre, kapag nakuha mo lahat ng pagong, ay medyo matabang XP rin yan. May shield ka pang makukuha. Pero mas importante kasi na mapabilis mo yung Claude na gold spike dito eh. Yung sinasabi kanina nila Antianara at pati na rin ni Hans na kailangan talaga 3 to 4 items bago sumakit ang isang Claude. And the fastest way to do that na hindi mo kailangan kumuha ng mga kills ay kumuha ng mga plato at mag-double lane. I want to quote Midnight once again, no, about the Claude matchup. The moment na iwang ka ng isang Claude, ayun na ang pagkatalo mo. Oo nga. Pag naiwang ka na yan sa lane, mauuna na yan sa lahat ng mga pwede niyang makuha. Well, kung iisipin mo, ito kasi yung pinakamabilis na hero na pwede mag double lane, di ba? Majority naman ng time nakikita natin si Kelra kapag hawak niya itong isang Claude, ay ganun talaga yung kanyang ginagawa. And for me kasi medyo mahirap pa rin para sa part din ng Falcons Esports na kunin yung mga vital heroes dito. Hindi naka-purify itong si Super Prince, pero kasi may lipad-lipad din naman siya ngayon. Royal Mick, inabot din si Kirk. King Kong ay umatras na nga rin. Flicker in the burn from Kirk. And atras muna ata magiging call dito ng Falcon Fnatic Onyx PH. Usually, no, pag nakita tayong edit na full stacks, Primal Rat, sipa dito. O yun na nga yung sipat na gamit. Pati na rin yung, ultimate, yung Netherrealm mula dito kay PX7. Successfully ay makukuha rin dito ni King Kong yung kanyang purple buff. So medyo reset muna. Oo. At gusto kong balikan yung sinasabi kanina pero mukhang si King Kong ay naghahanap ng makikill. Ultimate is available. Electrifying beats na nakaw ni King Kong. Tapos nag-retry pa si Dax. No! Oh my gosh, grabe naman yun. Isipin mo yun parang after kumuha ni King Kong ng purple buff, parang hindi pa siya kontento eh. Parang may parang may kukuha pa dun sa kabila. At alam mo, sa mga pro kasi, tansyado nila yan. Hindi man yung oras, pero yung paglabas ng mga
mga purple, alam nila kung kumukuha na. Tsaka kinukul din naman yun pag nakita yung jungle kapag may purple pa di ba? Tsaka ang lungkot nun, may natirang piso. At ito na nga ang Feathered Airstrike. Tatama dito sa Kidex. Pero mukhang agaran din siyang babagsak si Brusco ang kapalit. 1 for 1 bago magsimula muli ang pag-go. Okay, tatlo naman na nakababante dito para sa Falcon Esports habang si King Kong available yung kanyang ultimate. Wala na siyang inabutan doon. Si Daxa ay nakakuha ng pagong. Nagamit na rin yung NetherRealm. And this time ay makakakuha din. Aray! Si King Kong ng isa! And Kirk as well! Ang bilis ng Fnatic Onyx! Sulit na naman yung trade. Nakuha man ang pagong. 2 buhay naman ang naging kapalit. At tandaan natin na pupunta sa mga tamang kamay. Si Kelra mamaya pa yan sasakit. Normal yan guys na lamang si Benny ngayon. Pero hindi normal na kanina. Nakakabawi pa. Feathered Airstrike. Sinipa papunta doon si Kidex. Kaka-respond pa lang niya. Magbabak ulit. Ngayon ay namatay din itong si Dax. Men, kali-kaliwa yung mga bakbakan na nakikita natin, hindi nila alam kung paano nila i-contain itong si King Kong. And at the same time, yung mga sipa din ni Brusco ay sobrang tumatama talaga doon sa mga tamang tao. And si Benny, nararamdaman na rin yung mga hits nung kanyang mga bola dito. So medyo re-respeto muna ang Fnatic Onyx PH. Pero ito na naman, Kurt Brusco na naman. Ito yung Brusco Bros talaga na parang hirap, kinukontrolado na yung mapa Kumbaga parang sa basketball, ito yung sentro tsaka power forward na hindi ka makalapit. Kumbaga ikaw pa yung lalapitan tapos magmamakaawa sila na lumaban ka please. At ito na nga, Super Friends with a Feathered Airstrike once again. Pansin ko kahit anong gamitin nito ni Super Prince, pumapasok sa meta Iba talaga no? Actually, kung maalala natin nung Onyx Philippines Days, yung kasama niya pa sila, Rapid Loot, mga Season 10, yan yung meta nun yung mga Parsa, yung mga Eve, di ba? So, parang sabi ni Super Prince dito, baka nakakalimutan nyo, kung nagpaparsa kayo, nagpaparsa din ako. Throwback din, no? Total, nandyan na. Trinobak din yung isa doon. Hindi na nakapag-implosion. And that is the third kill para kay King Kong. Nag-snowball na yung Joy Boss. Naku, delikado ata si Benny dito. Tuloy-tuloy ang Super Family. Nakadalawa si King Kong, ladies and gentlemen. Buhay pa rin itong si Brusco. Ngayon transition sila dun sa may bandang pagong. In Falcon Esports, lalaban din naman. Flicker na gamit na rin Super Prince. At mamamatay ba si Royal Mick? Hindi, nabuhay din. Pero may maliit na buhay na natira. King Kong ang luminis doon with the delictive beats. Kinanta na niya yung kanta ni Floji doon sa dami ng mga beats. Oo, binilang pa niya kung ilan yung gusto niyo mapatay. Pero hanggang 4 lang. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, maniac. Hindi na umabot ng savage nakuha na niya. At dahil dyan, the next turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. Tinipid pa niya ng slide pero ayan na nga, tapos na ang trabaho. 10 kills ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines. At parang nung game 1 lang, ay nagdodomina naman ng early game ang Fnatic Onyx. Oo, sabi kasi ng Fnatic Onyx, sige, nakapag-utility na tayo Gamit naman tayo ng assassin. So parang iikutan ata nila lahat ng mga role dito. Baka mamaya mag-fighter to, let's see Hindi natin alam kung may babalikan tayong team during the last season of MPL. Ang gumagamit din ng Fighter Gold ay Fnatic Onyx. Sila yung naglalabas ng Ruby Gold ng madalas. Sa tatandaan natin, sila din ang gumamit ng notorious na Alpha XP na naka-revitalize. Di ba? Oo. Ibang klase talaga yung mga experimentation ng Fnatic Onyx PH. Pero kasi yung mga ganun, malamang sa malamang nagamit na ng maraming beses yung sa scrims. Ilang beses na nila pinagpraktisan at ito na nga yung pagkakataon na ilabas. Talaga ang kulit at ang lakas sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataong pumindot ng atakboton dun si Royal Milk. Sinipa na nga sa bato Pinartida na sa kanya na may sumalo ng bato. Pero naabot pa rin ng kadulutuluhan ng Earth Shatter. And as you said, hindi na nga nakapindot doon. Wala Kahit isa man lang kahit enhanced basic attack lang para makapag demonic force o makapag infernal pursuit dito sa ating laban ngayon. At si Dax na ata ang isusunod nila. Okay. At buti na lang mahaba ang pasensya ni Dax at nakatakas siya doon. Wait lang si PX7 din ay nandito. So Feathered Airstrike ay bibitawan ni Super Prince. Pinaramdam lang niya na medyo masakit na rin yung mga text ng Feathered Airstrike na yon. 25 seconds para sa unang Lord ng laban na ito. 9-minute mark pa lang pala tapos halos magwa-8,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx Philippines. Ang bilis Ito nga yung babalikan natin stats-wise. Mahilig sa mga long game ang Falcon Esports and para sa Fnatic Onyx, kung kaya nating tapusin ang early game, ay tatapusin na agad nila. Kaya naman ay nagiging maganda ang matchup na to pero mukhang nakakalawang ang Fnatic Onyx at
Plinikeran pa ni Brusco. Nasipa rin, ililigtas si PX7 pero isa lang ang kanyang naligtas kasi doon sa likuran, wala na makakaligtas dito na gamit ni Implosion. Atras pa rin kagad dito, si Kingo nakakuha na rin ng kill. Ang Fnatic Onyx Ayan na. pero ito na yung dive mula sa Super Family. Pasok Ayan na na. pinapres ito si Kelra. Atras din siya, killing spree na kagad ang gold standard. Oh, no. Lord is up at pwede na silang pumunta doon. Naiwan si Dax, si Super Friends, nakakaamoy ng dugo. Pwede siyang pumasok dito pero si King Kong ang kanyang inabangan. Grabe. Nagamit na isang dash, nagamit na rin yung pana. Pero si Super Friends, nakatayo pa rin doon. Feather Airstrike, lands on to 2. Pero makakatakas naman siya ng bagya lamang. Si Super Friends ay nananakot lang. Wow. Kayo naman. Diversion play yan kasi may Lord ang Fnatic Onyx Philippines. Grabe, first time ko lang makakita ng isang farsa na nambabox out ng kung sino man ng kaharap niya, men. Napakatapang nito talaga ni Super Prince. Bravest bird. Bravest bird. Oh, the brave bird. Ang pinakamatapang na ibon. The pinakamatapang na ibon ng Pilipinas. Ayan. The Philippine Eagle. Super Prince. Tama naman. Tama naman. Agila, Falcon. Falcon, no? Ayun. Maglalaban na. Pero di ba pagka wingspan lang naman ang usapan, mas malaki ang agila. Oo. Pero matapang din kasi ang Falcon. Oo. Remember Burmese Falcon yan. Oo, ano to, medyo masyado matapang si King Kong doon, men. Oo, ngayon tapang niya. Pero ang bilis din kasi niya tumakas eh. Mm. Pwede na, alam mo may mga ganyang galaw naman minsan pinapakilig ka lang. Siyempre kapag nanonood ka ba ng eksena sa movie, gusto mo straight to the point. Hindi, dapat may mga plot twist yan eh. Oh, eto tingnan natin kung ang plot twist sa mid lane. Wala pa namang nagagamit ng flicker pero ang Feather Airstrike ay lalanding na dito kay Benny. Half HP para dito sa Bruno at si Brusco. Ito na ba ang plot twist na hinihintay ng Pilipinas o saktong kalma lang muna? Wala muna, no? Kumbaga, ito na yung mga filler episode. Ito yung mga filler episode. Oo. And Fnatic Onyx PH, ay, ready sila. Nakakunsi si Brusco. Oy, hindi, paroke ni Edgar ata to, men. Biglang tatapusin na lang yung kanta. Oh, hindi, okay. Hindi. Chill lang. Shoutout nga pala sa kay Chito Miranda. Shout Hindi ko out. alam kung nanonood siya ng M6. Hindi, alam ko yung mga bands nag-ML talaga yan. Oo. Di ba si Santanya Marcova. Oo, di ba si Oo. Iwa Motors, di ba? Shoutout pala sa lahat ng mga banda natin diyan na nanonood at saka nag-ML, may mga tournaments din sila diyan. Oh, sana meron ng interband na akala mo Battle of the Bands pero ML. Si Yael, di ba? Oh, si Yael, shoutout kay Yael. At Oh, ayun diba? na nga, hindi na sila mag-aantay ng Lord Fnatic Onyx Philippines with an 11k gold lead. Si Dax ay pumasok, ay hindi, si Kidex pala! Implosion nagamit habang yung Feather siya ay nabitawan na nga rin lang. Naibaibig si Royal Mig nagamit yung Netherrealm. Atrasan mo na sa dito yung Electrifying Beats ay nabitawan na nga rin ni King Kong habang si Kelra tumatrabaho lang talaga. Ang sakit! Ang hapdi na rin ng mga bola dito ni Benny. Pero ang laki na, men, 12 minutes pa lang, 12k na gold din nila. 1k per minute. Oh my gosh. Kung ganyan lang ang swelduhan, ay masaya na lahat ng tao sa mga naka 13 pay dyan ngayon. Ayan na. Ayan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. At Falcon Esports, looking for a way to come back in this game. Alam mo, magiging real muna ako sa iyo. No? Ano Magiging yan? real din ako sa ating viewers. May chance pa eh. May chance pa, meron pa. Sa totoo lang, this is still a Bruno. Statistically speaking, guys, ito real lang, ay lahat ng mga comeback games natin, 80% of those ay may Bruno pick sa kabila. Kaya hindi pa rin pwedeng basta-basta tapusin na lang, biglang mawawala. Ay kailangan talaga for Fnatic Onyx ay respetuhin nila yon. Tingnan mo, like, lamang na lamang si Kelra kay Benny. Pero yung isang bola nangalahati yung buhay niya. Oo, yun nga yung gusto ko rin sabihin dito na mabilisan na para sa Fnatic Onyx PH na makahabol. And Falcons Esports, meron din naman silang way. I mean, tumama lang ng maayos yung kits na meron sila. No, andyan yung Implosion mula kay Kid X. And si PX7 kasi minsan exhaust yung ultimate niya sa pagligtas lang kay Kid X dahil medyo overwhelming na rin yung Fnatic Onyx na damage. Pero hindi pa rin talaga imposible to. Hindi talaga imposible if you're Myanmar. At wala namang masama kung umaasa kang manaling Mayan. Peso 5 naman to eh, di ba? Ang maganda dito ay maganda yung laban. Yeah. And sa totoo lang for Fnatic Onyx Philippines, napakadami na nilang tamang play. Isang tamang play na lang kailangan nilang gawin. Precisely ay either ma-burn yung mga Purify dito ni Benny and PX7 bago pumasok. At yan na ata ang magiging mission ni Brusco. They're looking for Dax sa may bandang harap. At hindi pa ata babato ng skits. May proper timing daw yan para sa Fnatic Onyx. Okay, Conceal ay nagamit na rin dito ng KX. Naghahanap siya ng opportunity para
flicker and Ayun, no? motion. Ngayon si Kirk ay napaatras, ang hapdi na nga ni Benny. Tama ka doon, Omi. Kailangan nilang respetuhin to. Isipin mo, sige. ang kapal ng minions nila doon. Pero nadepensahan pa rin ng Falcon. Respect para sa Falcon Esports. At ito talaga specifically ang laro ng Falcon Esports. Pinag-usapan natin ito kanina, Burrito. Kung pahabaan lang ng laro ay Falcon Esports talaga ito yung gusto nilang gawin. Gusto nilang patagalin tong larong ito para by the time na mag-lock item na lahat ay pwede na silang pumalag ulit. Tandaan natin, ito ang talagang strategiya ng mga mahilig pumuso. Even in RG. Kapag luging-lugi na kayo, katulad na lamang nito, 12k gold lead, yung pang piniping mo yung gold nakakalungkot na. Ay patagalin nyo lang, wave clear lang. 5 digits, pag nakita mo kasing 5 digits, pre, huwag na tayo lumabas ha. Dito na, pababain natin yung minions ha, parang ganun. Ganun na lang, clear lang. At wala namang masama doon. Actually, that is the correct call. Medyo mahirap kapag aangat pa dito si Dax o aangat pa si Royal Mid. Dahil I think kapag ka nakapitas ng isa dito ang Fnatic Onyx, there is a big chance na tapusin na lamang ito ng Fnatic Onyx Philippines. Oo, kung titingnan mo nga yung mapa, wala pang basag na to dito ang Fnatic Onyx PH. So, 80 to 90% ng buong mapa na nakikita natin ngayon ay kalkulado at kontrolado na dito ng Fnatic Onyx PH. So, kailangan mag-ingat ng Falcon Esports. Kung may lalabas sa kanila, dapat yung mga hero na pwedeng makatakas kagad. For example, si Dax. Pero kasi, pagkaganto, hindi mo na nire-recommend na lumabas eh. Pababain na lang natin yung mga minion, antayin natin yung way. Pero ang tanong dito, susugal ba sila pagdating sa pag-contest doon sa Lord eh? Pakiramdam ko, ang sagot dyan ay wag na lang muna. Malabo, oo. Medyo mahirap kasi pumalag when you have 3 inhibitors down. Ito yung tipo na pag pumalag sila o sumubok silang mag-contest ay papatagalin lamang ng Fnatic Onyx Philippines yung tinatawag nating Lord Dance dahil habang tumatagal yun ay mas nalulugi ang Falcon Esports dahil naiipon ang mga mega minions na nagmamarcha lamang sa kanilang base. And for Falcon Esports, I feel like the smart decision here, sayaan nyo na lang muna kasi pag sinayaw pa nila ito, may chance na umabot ng 18-minute Lord na mas mahirap depensahan. Oo nga pala, no? Ilaban na lang nila under the base and feeling ko yun nga rin talaga magiging call dito ng Fnatic Onyx PH. Hindi na rin nila mapapatagal ng 18 minutes to eh. So parang ang sabi nila ng Fnatic Onyx, sige, okay, medyo matagal din naman kasi dapat 16 minutes and 44 seconds lalabas yun eh. Pero ginawa nila, in-extend pa nila. Oo. Doon nila pinatay nung nag-44 na. So, 17 minutes and 14 seconds lalabas pa yung Lord. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Oo. Men. Yan ang next level play talaga para yung mga ganong maliliit na bagay, pag pinag-combine mo yung mga ganon, doon ka makakakuha ng isang championship caliber, world championship caliber team. Katulad ng Fnatic Onyx Philippines. Ayan But this is the answer, actually question, Burrito. Kapag papasok na dito yung Lord, ito na ba yung Lord na tatapos? O yung Lord na pwede pang mag-extend yung laro? Dahil kung ma-extend pa yung laro, men, Falcon Esports, tataas lang yung chance nila na manalo dito. Naku, delikado Ayun si na. Kid X, masyadong malayo mga kasama niya sa Falcon Esports. Pop yung immortality. Mga babae, ba siya ang tanong, sapat ba? Yung babae time niya ngayon, wala si Kid X magiging action dito. Pasok si Brusco. And this time ay dire-diretso lamang ang Fnatic Onyx PH. Pedro Dershak na kami ng arila. Flicker as well. Ngayon na pop na rin yung immortality. And this time, match point na!